Isang eroplano ng mga pasahero ang nawala sa loob ng 25 taon. Bigla na lamang itong lumitaw sa gitna ng isang kakaibang disyerto, ngunit ang lahat ng pasahero, pati na ang mga tripulante ay nawawala ng walang bakas. Ngunit ang mga gamit nila ay naroon pa rin, nakakalat sa kanilang mga upuan. Isang supernatural na pangyayari ba ito o isang pakana ng tao? At inutusan si Ana na itigil ang investigasyon dahil hindi na sila magsasampa ng kaso dahil sa paglabag sa karapatang pantao. Swerte na ngayon, Ana. Nagalit siya at nag-away sila ng husto ng editor-in-chief. Naniniwala siya na hindi dapat makipagkompromiso ang media sa kahit anong kapangyarihan. Kaya naman, nagdesisyon siyang magbitiw sa trabaho at mag-imbestiga ng mag-isa. Pero pagkalabas pa lang niya ng kumpanya, hinarang siya ng isang lalaking nakasut. Pagkakatanggap ng ulat, agad na nagtungo ang pulisya sa telepono. Kahit hindi nila natagpuan ang nawawalang ama, nakita nila ang eroplano 218 na nawala sa loob ng 24 na taon sa isang malapit na lambak. Pero, misteryosong nawala ang lahat ng pasahero sa eroplano. Pagkarinig ni Ana, parang kwentong engkanto lang ito, at agad na nagsabi na may mahalaga pa siyang gagawin. Parang naiintindihan siya ng lalaki, at nangako na kung sisimulan ni Ana ang investigasyon, tutulungan nila siya sa problema niya sa kumpanya. Mas mahalaga, ang listahan ng mga pasahero sa nawawalang eroplano. Isinulat mismo ng ina ni Ana. Nakakalungkot lang dahil nasa mental hospital siya ngayon. Tumahimik si Ana sandali, at saka sinabing mag-iisip siya ng isang araw. Natuklasan ni Ana ang mga guhit ng kanyang ina. Eksakto silang kapareho ng mga simbolo sa listahan ng mga nawawalang pasahero. May kaya't ang kakaibang kalagayan ng isip niya ay may kaugnayan sa pagkawala ng eroplano. Agad na tinawagan ni Ana ang investigador. Sinabi nitong maaari niyang tanggapin ang kaso, pero nangangailangan siya ng ilang katulong at akses sa lahat ng dokumento pagkatapos pumayag ang kliyente. Sa lahat ng dokumento pagkatapos pumayag ang kalaban, nakipag-ugnayan siya kay Nakita, kasamahan niya sa dyaryo, at nangako ng malaking halaga, at nahikayat niya rin itong sumama. Sunod, nilapitan ni Ana si Vadim, isang kaibigan na nagtatrabaho sa universidad, na dalubhasa sa quantum mechanics. Kung ang pagkawala at paglitaw ng eroplano ay hindi isang pangyayaring supernatural, ang tanging paliwanag ay ang paglalakbay sa panahon. Si Vadim ay interesado rin sa kasong ito, at nangakong tutulong sa pisikal na aspeto anumang oras. Si Ana ay walang sawang nagpunta sa mga kamag-anak ng mga nawawala, at masusing tinanong ang buong proseso ng pakikipag-ugnayan sa ama. Noong araw na iyon, ang babaeng may puting buhok ay nagpahayag na hindi ito isang biro, dahil ang boses sa telepono ay halos kamukha ng ama niya. Bukod pa riyan, may ibinunyag pa siyang mga sikretong nalalaman lang ng mag-ama, pero hindi niya binanggit ang pagkawala. Sinabi lang daw niya nakakababa lang niya ng eroplano at kailangan niya ng pera sa anak niya para makauwi. Pagkatapos noon, nawalan na sila ng komunikasyon. Lalong nag-usisa si Ana. Tumawag ulit siya sa investigador at nagpahayag ng kanyang kagustuhan. Nais niyang makita mismo ang eroplano. Si Shapashnikov ay napakagaling. Agad siyang nag-asikaso ng helicopter. Bago pa man lumapag ang eroplano, nakita na nila mula sa malayo ang napakalaking eroplano sa damuhan. Naroon na nga ito. Nakakordon na ng militar ang paligid. Mga investigador lang mula sa iba't ibang ahensya ang abalang-abala sa pagpasok-labas. Walang radiation, sabi ng pinuno ng militar, o electromagnetic wave sa paligid ng eroplano, pero kakaiba ang sitwasyon sa loob. Bakit kaya pagkatapos ng maraming taon na pagkawala, saan kaya napunta ang mga pasaherong iyon? Hinala ni Ana na baka nakasalamuhan nila ang mga extraterrestrial, o kaya spatial rift. Interesado rin si Vadim sa kasong ito. Sabi niya, pagkatapos niyang maayos ang kanyang mga gawain, sasama agad siya sa investigasyon. Bilang isang reporter, napakatalas ng pag-iisip ni Ana, na pagpasyahan niyang simulan sa mga nawawalang pasahero. Pagkatapos ay compare ang listahan, agad niyang nakita ang kakaiba. May 5 upuan ang walang laman pero may mga gamit pang personal pa rin sa mga upuan. Ibig sabihin, sumakay ang 5 pasaherong ito sa eroplano. Pero sadyang binura ang mga pangalan nila sa listahan. Mabilis na pumunta si Ana sa archive at nakita niya ang mga pangalan ng 5 tao sa orihinal na dokumento. Pero ang mga recording ng audio sa oras ng pagbagsak ng eroplano ay matagal nang nakuha ng militar.
Kailangan pang maghintay ng ilang panahon bago maibalik. Buti na lang at dumating na rin si Professor Vodem, ang physicist, at pumunta ang grupo sa mismong eroplano na nabagsak. Binasa ni Ana ng malinaw ang pangalan ng 5 pasahero ayon sa kanilang mga upuan. Ang sagot sa lahat ng problema ay maaaring nasa kanila. Nang gabing iyon, ipinadala ng militar ang isang recording ng pag-uusap sa pagitan ng eroplano at ng control tower. Bago pa man maaksidente ang eroplano dahil sa matagal na pagkakaimbak, ang datos sa loob ay lubhang nasira at kailangang ayusin isa-isa. Ngunit kahit na ganoon, naunawaan pa rin nila ang pangkalahatang sitwasyon. Noong panahong iyon, sa pamamagitan ng mga pira-pirasong salita, 20 minuto matapos ang pag-alis, naramdaman ng kapitan ng Flight 218 ang matinding pagyanig ng eroplano. Ngunit ang mga instrumento ay hindi nagpapakita ng anumang aberya. May kaguluhan sa paligid. Inianunsyo ng kapitan ang pag-fasten ng seatbelts. Pagkatapos noon, biglang bumagsak ang eroplano ng napakabilis. Dahil namatay na ang mga makina, biglang natapos ang pag-record ng usapan. Ilang minuto pagkatapos, nawala na ito nang walang bakas sa radar. Pagkatapos, pati ang militar ay sumali na sa paghahanap, pero wala silang nakitang anumang debris. Pakiramdam ni Ana, lalong gumugulo ang lahat, pero para sa karagdagang impormasyon, kailangan nilang maghintay sa susunod na pag-aayos. Sa tulong ng mga investigador, ang impormasyon tungkol sa 5 pasaherong may marka, ay mabilis na napunta kay Ana, isang guro sa pisika, na pinaghihinala ang sangkot sa terorismo. Isang pinuno ng isang tribo, na nasa ospital. Isang propesor, ng psikolohiya na kilala sa bansa. Isang veterano, na kasalukuyang isang inhinyero sa isang kumpanya ng enerhiya. Ang huli ay kakaiba, isang arkeologo, na mayroong degree sa pisika pero kasalukuyang nagpapagaling. Ipinag-utos na ipasok sa isang pasilidad pangkalusugan dahil sa hinalang may kakayahang mag-hypnosis. Ginamit niya ang relihiyon para modyukan ang 8 tao na magpakamatay. Para kay Ana, siya ang may pinakamataas na posibilidad. Sa patnubay ni Shapashnikov, mabilis siyang nakarating sa pasilidad pangkalusugan kung saan naroon ang arkeologo. Pinagbilinan sila ng doktor na huwag masyadong makipag-usap sa kanya. Kung hindi na nila malalaman kung paano sila mamamatay. Naramdaman ni Ana ang pagpapawis ng kanyang mga palad. Ngunit hindi niya inaasahan na mas mapanganib pa siya sa paglalarawan ng doktor. Habang papunta sa medical facility, kahit na ininjektahan na siya ng maraming pampatulog, bigla siyang nagising. Nanlalamig ang pawis ng gwardya. Bago pa man ito makapagsalita, nawalan na naman ito ng malay. Samantala, naghihintay pa rin sina Ana at ang iba. Hindi nila inaasahan na ang mismong taong hinahanap ay papasok na mismo. Lumalabas na hindi siya na-knockout, kundi ginamit niya ang hypnosis sa mga gwardya sa sasakyan. Ilang salita lang, na-hypnotize na niya si Ana. Sumabay siya kay Cherepanov sa ambulansya. Buti na lang at nakabawi rin siya ng malay pagkaraan ng ilang sandali. Mukhang alam ni Cherepanov na si Ana ay nagsisiyasat sa insidente ng eroplano. Kusa niyang sinabing dadalhin niya si Ana sa isang lugar kung saan niya mahahanap ang lahat ng sagot. Nagpalit sila ng sasakyan at di nagtagal ay nakarating sa isang abandonadong military base. Samantala, si Shapashnikov ay nasa ospital, ngunit hindi niya makita si Ana. Tumakbo siya sa pasilyo at nakita niya ang telepono ni Ana na itinapon sa basurahan. Nalaman niyang dinukot si Ana kaya agad siyang nagpadala ng mga tauhan para habulin ang mga kidnapper. Bagamat nagpalit ng sasakyan si Cherepanov sa daan, tila nahulaan ni Shapashnikov ang pupuntahan niya. Madali niyang nahabol si Cherepanov sa paradahan. Dinala na ni Cherepanov si Ana sa loob ng base. Pamilyar siya sa lugar na iyon. Kumuha siya ng kakaibang damit sa isang aparador at sinuot ito. Habang inaayos ni Cherepanov ang gamit, dumating si Shapashnikov kasama ang doktor. Nakita ng doktor si Cherepanov sa mataas na plataporma at inakala niyang bumalik ang sakit sa pag-iisip nito. Kaya dapat mag-initiate ng pagkausap para mapakalma siya. Pero pagkatapos lang ng ilang salita, na-hypnotize ni Cherepanov ang doktor. Naging tulala ang mukha niya, umikot at tumalon mula sa mataas na plataporma. Sumigaw si Shapashnikov, pinipigilan si Cherepanov. Pero sinabi nitong gusto niyang dalhin si Ana palayo dahil naghihintay pa ang mga pasahero sa eroplano. Pagkatapos niyang sabihin yun, niyakap niya si Ana at tumalon. Nakakalungkot, wala namang nangyari kung hindi lang dahil sa matibay na lubid na nakakabit sa kanyang vest. Mukhang pareho silang nasaktan. Nawalan ng malay si Cherepanov at dinala sa ambulansya. Nagmamadaling pumunta si Professor Vodem dahil sa labis na interes sa Amerikana. Napagpasyahang dalhin ito para sa masusing pag-aaral.
Pagbalik ng grupo sa ospital Shapashnikov, ipinakuha niya ito. 3 pasahero ang tinanggal sa listahan maliban sa leader na nasa comatose. Akala ni Ana, ang iba ay napalitan na ng mga smuggler, akala niya ay kompleto na ang mga ito. Ngunit pagkatapos ng interogasyon, nalaman nila na lahat sila ay nakasakay na sa eroplano. Ang naalala lang nila ay nakatulog sila pagkatapos mag-take off ang eroplano. Pagkagising nila, nasa waiting area na sila ulit. May mga taong nakasuot ng itim ang nagdala sa kanila sa isang silid na sarado. Pagkatapos nilang pumirma sa kasunduan sa pagiging kumpidensyal, pinayagan na silang umalis na may malaking gantimpala. Sa laboratorio, natuklasan ni Vadim ang Amerikana na suot ni Cherepanov. Nakakaiba. Mukhang maliit at simple lang. Ngunit sa totoo lang ay isang miniaturized na energy generator. Marami sa mga bahagi nito ay hindi pa niya naririnig. Samantala, ang mga kasamahan niya ay pumunta sa studio para suriin ang sitwasyon. Sa pag-aayos ng recording, nakuhang muli ng mga tauhan ang isang bagong dialogo. Walang dapat makaligtaan sa kanila pagkatapos marinig ang tinig sa loob. Agad na nataranta si Nikita at tinawagan si Ana. Pinagbilinan niya itong mag-ingat kay Shapashnikov dahil narinig ang tinig nito sa recording. Ngunit bago pa man makasagot si Ana, isang malakas na, mababang dalas na ingay ang biglang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Agad na bumagsak ang lahat ng mga gwardya. Si Ana, ang bidang babae, ay nakaranas ng matinding pananakit ng ulo dahil sa mababang dalas na tunog. Sa kanyang pagkahilo, nakita niya si Investigator Shapashnikov na hindi naapektuhan. Buti na lang at ang kakaibang tunog ay mabilis na dumating at mabilis ding nawala. Ang mga taong natamba ay mabilis ding bumalik sa normal. Pero medyo nahihilo pa rin ang ulo. Akala ni Ana, may ginawa si Shapashnikov. Pero nang tanungin, nalaman nilang hindi sinasadya ni Vadim na nahawakan ng isang switch. Habang pinag-aaralan ng mahiwagang Amerikana, may tumagas na malaking enerhiya. Lumabas ito, pero marami pa ring kainahinala kay Shapashnikov. Bakit hindi siya naapektuhan ng tumagas ang enerhiya? Bukod pa rito, naharang ng kasamahan niyang si Nikita ang isang bahagi ng usapan. Mula sa nawawalang eroplano matapos ihambing ang boses gamit ang teknolohiya. Nakumpirma na si Shapashnikov nga ito. Si Shapashnikov, sa wakas ay umamin na sa lahat. Lumalabas na kabilang sa mga pasahero sa nawawalang eroplano. Hindi lang ang kanyang mapapangasawa kundi pati na rin ang kanyang mga magulang at mga kaibigan. Balak sanang sumama ni Shapashnikov sa kanila pero bago sumakay ng eroplano, siya ay tinawag pabalik para sa isang emergency meeting. Ninisiguro niya na hindi siya sumakay sa Flight 218 at hindi rin kanya ang boses sa recording. 16 na tao ang nakasaksi sa pulong na iyon. Pagkatapos ng pulong, nakatanggap si Shapashnikov ng balita tungkol sa pagkawala ng eroplano. Una niyang inakala na mali ang pagpapaputok ng militar ng misil sa eroplano. Kaya naman nilapitan ni Shapashnikov si Ana, isang taong masigasig, para humingi ng tulong. Ang 3 sa grupo ni Ana ay tahimik, hindi inaasahan na si Shapashnikov, na mukhang pala kaibigan pala ay nagdurusa sa matinding kalungkutan, dahil sa paghihiwalay ng pamilya sa loob ng maraming taon. Instinctively, naisip ni Ana na ang pagkawala ng eroplano ay may kaugnayan sa kakaibang vest, sa malakas na electromagnetic energy na iyon. Parang gusto nitong punitin ang isang tao. Sumikat ang mga mata ng physicist na si Vadim. Hindi ba ito isang mini particle accelerator? Noong una, habang tinitingnan niya ulit ang flight path, natuklasan niya na ang nawawalang eroplano lumipad sa lugar na may sirang istruktura na nabuo dahil sa pagdalaw ng balat ng mundo. Kadalasan ay lumilikha ng magulong mga magnetic field sa paligid. Marahil dahil dito nawala ang eroplano. Pagkatapos ay pinuntahan ni Vadim ang kanyang guro, na siyang nanguna sa isang ekspedisyon sa sirang lugar. Para magsaliksik, alam ni Vadim na gusto niyang kumuha ng datos doon. Walang pag-aalinlangan na pumayag ang guro. Inilabas pa nga nila ang mga gamit na matagal nang nakakalimutan. Ang problema lang, napakahirap ng daan doon. Kahit ang mga ordinaryong sasakyang pang-off-road, ay mahihirapan sigurong dumaan. Ngumiti si Vadim. Pagkatapos noon, sumakay silang lahat sa helicopter patungo sa itaas ng fault line. Sa pangunguna ng kanilang guro, sina Vadim at Nikita ay bumaba gamit ang lubid, para maiwasan ang malakas na magnetic field na makakapagdulot ng pagkalito sa utak. Nagsuot na sila ng mga helmet na may isolation bago pa man. Nang binuksan ni Vadim at ng dalawa pa ang kanilang mga flashlight, sabay-sabay silang nanlaki ang mga mata. Maraming kakaibang mga guhit ang nakaukit sa pader ng bato. Marami na rin siyang nasaliksik na mga sinaunang kwento. Ito ang sentro ng mundo,
ang punto kung saan nagtatagpo ang mundo at ang sansinukob, kahit hindi pa napapatunayan ng agham. Pero simula nang mangyari ang insidente, ang Flight 218 ay binago na ang ruta. At wala ng eroplano ang dumadaan sa lugar na iyon. Tumango ang matandang propesor na parang sang-ayon. Sa huli, ang sukdulan ng agham ay ang teolohiya. Nang mga oras na iyon, tumakbo si Nakita at sumingit sa usapan nilang dalawa. Walang signal ng magnetic field ang nakita sa device. Ipinaliwanag ni Vadim na kapag humanig lang ang balat ng mundo, doon lang magkakaroon ng malinaw na pagbabago sa magnetic field. Hindi pa tapos magsalita, biglang umingay ang aparato. Umilag din ang takip ng baso ang bakal. Gusto ni Nakita na tingnan ni Vadim ang resulta. Bigla na lang lumipad ang takip ng baso. Lahat ng naroon ay pinagpawisan dahil sa lakas ng electromagnetic field. Hindi na maiiwasan ang pag-crash ng eroplano sa itaas. Nang marinig ito, nag-isip si Ana. Naalala niya ang impormasyon tungkol sa hypnotist na si Cherepanov. Mayroong introduksyon na ang kalaban ay palaging nag-aaral ng spatial physics. Nagbigay pa nga sila ng teorya tungkol sa biofield ng katawan ng tao. May kaugnay sa ilang mga particles sa kalawakan. Ngunit ang teoryang ito ay pinabulaanan ng marami bilang pseudoscience. Sinikap ni Ana na pigilan ang antok at nagpatuloy sa paghahanap ng mga clue sa tambak na mga dokumento kinaumagahan. Dali-dali siyang nagtungo kay Shapashnikov sa mga dokumento ng pagtatanong kay Cherepanov. Paulit-ulit na binanggit nito ang proyekto Prometheus. Sumimangot si Shapashnikov. Lumalabas na noong panahon ng Cold War. Lihim na nagtatag ang Unyong Sobyet ng napakaraming ahensya pananaliksik. Isa na rito ang proyekto ng paranormal na Prometheus. Pangunahing nakatuon ito sa larangan ng espasyo. Si Cherepanov ay isa sa mga miyembro ng proyekto. Nakakalungkot, noong panahong iyon ay kulang sa autoridad si Shapashnikov. Kaya naman kaunti lang ang nalalaman niya tungkol sa mga detalye. Narinig ko kay Ana na may kinalaman daw ito sa pagkawala. Kusa siyang nagmungkahi na pumunta sa archive ng security service para maghanap ng mga kaugnay na dokumento. Samantala, abala rin si Ana. Pumunta siya sa isang medical facility para hanapin si Cherepanov. Gusto kong malaman ang tunay na kalagayan ng proyekto Prometheus, pero sinabi ni Cherepanov na hindi siya ang kasali sa proyekto, kundi isa pang Cherepanov. Ang kakaibang suit ay regalo rin daw ng ibang Cherepanov sa kanya. Aniya, kaya nitong maglakbay sa ibang dimensyon para iligtas ang mga pasahero. Pero hindi niya alam kung paano ito gamitin. Kaya nga nagkaroon ng aksidente sa abandonadong pabrika. Bukod pa rito, nalaman din ni Ana kay Cherepanov na miyembro rin ng proyekto ang kanyang ina. Ngunit kusang umatras si Prometheus dahil sa pagbubuntis. Nang mga sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Ana kay Shapashnikov. Nakakita siya ng maraming mahahalagang dokumento sa loob ng ahensya ng seguridad, kabilang ang isang ulat na detalyadong naglalarawan sa pinagmulan ng proyekto Prometheus. Natuklasan ng mga siyentipikong Sobyet ang isang kakaibang lugar sa Siberia kung saan ang oras ay 10 beses na mas mabilis kumpara sa labas. Isang karaniwang bubuyog ay mabubuhay lamang ng 3 araw. Animoy ang habang buhay ng isang daga ay 6 na buwan. Para pag-aralan ang fenomenong ito, nagtatag ang Unyong Sobyet ng isang proyekto na Prometheus at nagtayo ng isang malaking laboratorio sa lugar na ito. Nakakalungkot, hindi nagtagal pagkatapos, nagkawatak-watak ang Unyong Sobyet at ang proyektong ito ay napilitang ihinto. Gayunpaman, mas nakakagulat pa, ang Flight 218 ay nawala sa himpapawid ng institusyong pananaliksik. Ipinahayag ni Ana ang kanyang hangarin na pumunta roon upang siyasatin. Nahihiya si Shapashnikov. Matagal nang nabili ng isang kumpanyang pangkalakalan ang lugar na iyon. Hindi rin ako sigurado kung makakapasok ako. Nakatanggap ng tawag si Ana kay Vadim ng mga oras na iyon. May mahalagang natuklasan ang guro ko at ako. Sa pag-aaral sa Vest, sapat na ang pagpapadaloy ng malakas na kuryente para magkagulo ang paligid. Isa ito sa mga senyales ng paglalakbay sa kalawakan. Upang mapatunayan ang kanyang hinala, ginawa ng guro ko ang Vest na isang kahon na bakal. Sinubukan niyang ilagay ang isang susi sa loob. Pagkatapos ma-activate ang kuryente, bigla na lang nawala ang susi nang hindi maipaliwanag. Pagkatapos, gumawa sila ng mahigit 10 eksperimento. Ang ilan dito ay nabigo. Natuklasan ng propesor ang mga bagay na hindi nailipat. May kakaibang bioelectric surface ito, parang positive at negative poles ng magnet. Ang positive ay maipadadala, ang negative ay mananatili. Ito marahil ang dahilan kung bakit bigla na lang nawawala ang mga pasahero sa eroplano.
Ang 5 natitirang pasahero ay maaaring mayroong isang uri ng bioelectricity na partikular sa kanilang katawan para mapatunayan ang hinalang ito. Gusto ng guro na pumunta sa ospital para tingnan ang pinunong nasa kamang. Dahil ang kalaban ay isa sa 5 hindi nailipat, nakatanggap ng tawag si Anna kay Shaposhnikov. Nakakuha na siya ng pahintulot na bisitahin ang Research Institute. Hinahati sa 2 ang grupo. Sina Guro Vadim at Nakita ang pupunta sa ospital. Si Anna naman ay sasama kay Shaposhnikov sa abandonadong Research Institute. Binili na ito ng isang malaking kumpanyang pinansyal at ginawang pabrika ng tubig. May mga natitirang gamit pa mula sa Research Institute. Dati na rin itong tinanggal ng mga opisyal na ahensya ng siyentipikong pananaliksik. Nilaibat ni na Shaposhnikov at Anna ang pabrika ngunit wala silang nakitang bakas man lang ng institusyon pananaliksik. Gayunpaman, sa 2nd basement, may natuklasan silang malawak na lugar. Sinabi ng taong namamahala sa kanila na ang lugar na iyon ay hindi pa napapakinabangan, kaya ipinagbabawal ang sinumang pumasok. Sina Anna at Shaposhnikov ay mga taong maingat, naniniwalang may tinatago ang pabrika. Ngunit kung hihingi sila ng warrant, may posibilidad na maalerto ang kalaban. Samantala, mas naging madali ang paraan ni Vadim at ng kanyang estudyante. Pagdating sa ospital, agad nilang nakita ang matinding may sakit na pinuno. Ngunit habang naghahanda na silang suriin ang apo ng pinuno na si Elena, bigla itong sumulpot. Walang pagdadalawang isip na ikinwento ni Nakita ang layunin ng pagpunta nila ng detalyado. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Elena dahil ang dahilan ng pagkawala ng malay ng kanyang lolo ay ang aksidente sa eroplano. Noong taong iyon, kahit hindi nawala ang pinuno kasama ng eroplano. Ngunit pagbalik niya ay nagkaroon siya ng sakit sa pag-iisip. Pagkatapos, lalong lumala ang kanyang karamdaman. Dinala siya ng pamilya sa ospital para sa kumpletong pagsusuri, ngunit walang nakitang anumang problema. Subalit di nagtagal, ang pinuno ay bumagsak sa isang kumpletong pagkawala ng malay. Sa panahong iyon, paminsan-minsan siyang nagigising. Paulit-ulit na binabanggit ang isang parirala, kung mayroong sino mang mag-iimbestiga sa aksidente ng eroplano. Tiyak na dapat gamitin ang mahika ng tribo, para makita nila ang impormasyon sa kanyang isipan, sa kondisyon na ang 4 na iba pa ay naroroon din. Nalaman na ang matandang pinuno ay may naunang paghahanda. Hula ni Anna na ang kalaban ay tiyak na nakakaalam ng isang lihim. Pinakiusap niya kay Shaposhnikov na dalhin ang 4 na iba pa sa ospital. Ngunit habang nasa biyahe, inakala ng veterano na siya ay patayin ng palihim. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataon at inagaw ang baril ng ahente. Pagputok ng barilan, ang veterano at si Cherepanov ay nasawi sa mga tama ng bala. Nang mabalitaan ito, si Anna ay lubos na nanlumo at nag-alala kung magpapatuloy pa ang ritual ng tribo. Si Anna at Vadim ay nagpasyang pumalit sa 2 namatay. Sinimulan ni Elena ang pag-aayos ng mga simbolo sa silid ayon sa hinihingi. Habang ginagawa iyon, hindi niya nakalimutan na bilin kay Anna na kahit ano pa ang makita niya, manatili siyang kalmado. Kung maliligaw sa ibang mundo, hindi na makakabalik pa. Habang bumubulong ang mga mahiwagang salita, nakaramdam na lamang ng antok si Anna. Sa pag-aantok niya, tila napunta siya sa ibang lugar. Sa isang malawak na espasyo sa harapan, may isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan na nakatayo. Kabilang dito ang isang matandang pinuno, samantalang sa 2 palapag ng pabrika ng pabango. Isang empleyado ang nagtulak ng isang napakalaking bakal na pinto. Lumalabas na nagpapatuloy pa rin ang pag-aaral sa larangan ng kalawakan. Saan kaya napunta ang mga nawawalang pasahero? Ano kaya ang magiging epekto ng nakakatakot na eksperimentong pangkalawakan na ito? Grabe talaga ang inabot ng mga siyentista ngayon. Nangangahulugan na aksidenteng nakapagbukas sila ng isang bitak sa kalawakan habang isinasagawa ang eksperimento sa kalawakan. Anumang bagay na nasa harapan nito ay parang keso lang. Ang tiyan ni Mai ay hiniwa ng isang patag at makinis na hiwa ng kutsilyo. Ang bidang babae na si Anna ay tinawag ng ritual ng tribo. Sa ibang dimensyon ng makasalamuhan niya ang pinuno ng tribo. Nakakuha siya ng mahahalagang impormasyon mula sa kanya. Buhay pa ang mga pasahero sa eroplano, at may gusto pang itanong si Anna. Sayang at tapos na ang oras ng seremonya. Ikwento niya ang mga naranasan niya sa panaginip, para malaman ng lahat na buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa wakas ay bumaba na ang nakalawit na puso ni Shaposhnikov. Mas lalong na-curious ang pamangkin ng pinuno kung ano nga ba iyon. Tinawag itong gilid ng impyerno ng mga matatanda sa tribo. Tumango si Anna. Parang totoo at hindi totoo ang mga nakita niya. Parang may imaheng nakaimprenta sa utak ko. Habang nag-uusap silang dalawa,
nakarating na ang speedboat sa gitna ng Lake Baikal. Ayon sa mga record, mahigit 45 taon na ang nakakaraan, mayroong isang katulad na kakaibang pagkawala na nangyari rin dito. Isang bangkang pangisda kasama ang 7 mangingisda, ay misteryosong nawala. Malaking balita ito noon. May mga taga-baryo na nakasaksi, matapos ang isang matinding liwanag, ay lumubog ang bangkang pangisda. Sa isang iglap, nag-search and rescue sila ng ilang araw, pero wala silang nahanap. Bukod sa mga sirang piraso ng bangkang pangingisda na lumulutang sa tubig, wala man lang silang nakitang bangkay. Sinuri ng propesor ang lagay ng panahon noong mangyari ang insidente. Walang anumang bagyo sa paligid noon. Napakahawig nito sa pagkawala ng Flight 218. Pero ang dalawang lugar na pinangyarihan ay milya-milya ang layo sa isa't isa. Kahit si Ana ay hindi maunawaan ang koneksyon nito. Dahil gabi na, nagdesisyon silang magtayo ng kampo sa tabi ng lawa. Habang nagpapahinga si Ana ng gabing iyon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Nalaman niya na nasunog ang silid ng kanyang ina, at kasalukuyang inililipat sa intensive care unit. Agad na umalis si Ana kinaumagahan para sa unang flight papuntang lungsod kung saan naroon ang kanyang ina. Nagmadali siyang pumunta sa ospital at nakahinga ng maluwag nang malaman niyang hindi naman delikado ang kalagayan ng kanyang ina. Ngunit dahil dito, ang investigasyon niya sa Lake Baikal ay pansamantalang naantala. Ipinagtaka ni Ana ang pangyayari dahil pati ang CCTV ng ospital ay sira. Sa huli, nakuha nila ang CCTV footage ng kalapit na mall, at alam niyang may sinadyang magpaapoy. Kaya agad siyang nagpunta kay Shapashnikov at ibinahagi ang kanyang pag-aalala. Mula nang simulan ng investigasyon sa Flight 218, parang may kutob siya ang target. At tama nga ang hinala ni Ana, ang nagplano ng pagsusunog ay ang may-ari ng pabrika ng pabango, si Sisikan. Ginawa niya iyon para maaga ang atensyon ni Ana. Tiyak na may kaugnayan ng pagkawala ng Flight 218 sa may-ari na ito. Ang tinatawag na malalaking gawain ay hindi nag-aalala sa maliliit na detalye, at iniwan niya sa kanyang asawa na siyang sekretarya rin niya ang humanap ng paraan para makalapit sa mga lalaking kasama ni Ana. Samantalang si Ana, pagkalabas niya sa ospital ay bumalik sa pabrika ng pabango na kanyang pinuntahan noon para mag-imbestiga. Natuklasan niya na may isang nakatagong silid pa pala sa silong. Ngayon, determinado si Ana na imbestigahan ng husto ang 2 taong matagumpay na nagkunwari bilang mga empleyado at sumakay sa shuttle papuntang pabrika ng pabango. Pagkapasok sa lugar ng pabrika, nagsindi si Ana ng apoy sa ilalim ng upuan. Samantala, habang nagkakagulo, matagumpay siyang nakapasok sa gusali ng opisina. Dalawa silang walang tigil na dumaan sa ilang mga daan. Madali silang nakapasok sa ilalim ng lupa, na hindi nila nagawang tuklasin noon. Nagkahiwalay ang dalawa. Nakakita si Ana ng isang napakalaking kagamitan. Kukunin na sana niya ang kanyang cellphone para magkuha ng litrato. Nang mahagip siya ng isang gwardya sa ibaba, wala na siyang nagawa kundi tumakbo. Ang kasama niya, na nagtatago sa likuran, ay gustong tumulong kay Ana, ngunit mabilis siyang pinigilan. Pagdating niya sa security office, agad niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang reporter. Ngunit hindi tinanggap ng security personnel ang kanyang sinabi. Nalaman ni Ana na ang mga tao roon ay walang puso, kaya naghanap siya ng pagkakataon para makatakas, ngunit agad siyang nawalan ng malay dahil sa pagkakahampas. Habang nahihilo, natuklasan niyang nakagapos siya sa kama. Isang nurse ang paulit-ulit na nag-iiniksyon sa kanya. Tanging matinding sakit ng ulo lang ang nararamdaman ni Ana. Para bang naramdaman niyang may nagsasagawa ng eksperimento sa basement. Nang mga oras na iyon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Shapashnikov kasama ang ilang tauhan. Nagsunod pala si Nikita sa payo na huwag sumugod para iligtas si Ana, kundi tahimik na tumakas mula sa pabrika at agad na nagpunta kay Shapashnikov para magbalita. Hindi na rin niya pinansin ang warrant of arrest, at diretsahang pinangunahan ng pagpasok sa pabrika para iligtas ang tao. Dumating ang takot na namamahala sa pabrika sa pinangyarihan, at hiniling kay Shapashnikov at sa iba pa na magpaliwanag pagkatapos ng ilang baso ng alak. Mas gumanda na ang itsura ni Ana at tinanong kung ano ang napakalaking kagamitan na iyon. Agad na nawalan ng lakas ang namamahala. Ipinaliwanag niya na ginagamit iyon sa pagkuha ng essence ng pabango. Dahil sa napakataas na requirement ng environment, hindi sila dinala noon sa paglilibot. Pero paano kaya maloloko niyan si Ana? At ang iba pa, habang nagtatalo ang dalawang panig, ang sekretarya ng amo, si Sisikan ay lumapit sa kanya at nagsimulang makipag-ayos gamit ang dahilan ng trade secret. Kailangan lang umalis si Ana at ang iba pa para maging parang walang nangyari.
Pagtatanggi sana ni Shapashnikov nang biglang tumunog ang telepono niya mula sa kanyang superior. Sumigaw ang nasa kabilang linya at inutusan siyang umalis agad. Wala nang nagawa si Shapashnikov kundi ang ibalik ang lahat. Pagdating sa laboratorio, may magandang balita si Vadim. Ang kaong bakal na gawa sa vest ay hindi lang nakakapagpadala ng metal, kundi pati na rin ng mga nilalang. Pagkatapos ay naglagay siya ng cellphone at isang daga sa loob ng kahon. Nang maon ang switch, isang puting liwanag ang sumilaw. Nandoon pa rin ang cellphone, pero ang daga ay nawala na ng walang bakas. Pinatunayan ni Vadim na ang pagkawala ng mga pasahero sa Flight 218, tiyak na dahil ito sa isang aparato na katulad ng vest. Napaisip si Ana sa napakalaking aparato sa pabrika ng pabango. Posible kayang habang lumilipad ang eroplano sa himpapawid ng planta ay gumagamit sila ng kagamitan para sa eksperimento sa kalawakan. Napakalaki ng posibilidad nito para kay Vadim. 5 pasahero ang nawala, maaaring may kakaibang bioelectricity sa katawan. Ito ay nagbigay ng matibay na pundasyon para sa paglipat ng kalawakan. Maraming pagkakatulad ang nagdulot ng pagbagsak ng Flight 218. Habang nag-uusap ang lahat, nauuhaw si Nakita at balak kumuha ng maiinom. Bigla niyang napansin ang kakaiba sa pasilyo sa harapan. May mali. Sinilip niya ang isang siwang at may nakitang liwanag na lumalabas. Isang nakasisilaw na liwanag ang sumalubong sa kanya, kahit na mabilis itong nawala, pero ang pinsalang idinulot nito sa gusali ay totoo. Nagbigay si Vadim at ang mga estudyante ng teknikal na paliwanag. Siguradong dahil ito sa pagkalat ng enerhiya sa kanilang eksperimento. Nangyari ang pagkapunit ng espasyo. Mga eroplano at bangka ang nasalanta. Marahil ay nakaranas din siya ng katulad na sitwasyon. Ngayon, may dala na namang ibang balita si Shapashnikov. Isang 6 na palapag na gusaling pangtirahan sa labas ng syudad ay pinaghati sa dalawa ng isang kakaibang puwersa. Ang itaas na kalahati ay nawala na parang bula. Mukhang bunga rin ito ng pagkapunit ng espasyo. Ang insidente ay 2 araw na ang nakakaraan. Naalala ni Ana na noon ay nasa pabrika siya ng pabango, at nakita niya ang pagpapaandar ng makina. Posible kayang ang aksidenteng ito ay bunga rin ng eksperimento sa espasyo. Para mapatunayan ang nasa isip ng grupo ni Ana, mabilis silang pumunta sa pinangyarihan. Sinabi ng nangangasiwa sa investigasyon na 75 katao ang nawawala dahil sa aksidente. Ipinadala nila ang militar para i-block ang paligid, para maiwasan ang pagkalat ng balita na magdudulot ng pagkatakot. Pero buti na lang at may isang nakaligtas sa gusali. Ang kalaban ay nasugatan lamang at hindi nahawa. Dali-daling pumunta si Ana sa ospital para tingnan ang babaeng nawalan ng isang braso sa kama. Medyo nagulat din siya pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatanong. Sa wakas, naunawaan na niya ang nangyari. Napansin ng babae na may mali. 1 linggo na ang nakalipas, bigla na lang umiwas ang mga ibon. Pinagpalit ng napakaraming uwak na lumilipad sa himpapawid. Nakakaramdam din ng pagkahilo ang mga naninirahan dito. May kakaibang pananakit ng ulo hanggang 2 araw na ang nakakaraan. Biglang sumilaw ang puting liwanag sa kalangitan. Natakot ang babae at nagtago sa loob ng bahay. Nang yumuko siya para pulutin ang remote, sumaakit ang kanyang braso nang magising siya. Natuklasan niyang nawawala na ang kanyang braso. Kung medyo nakayuko ang katawan, marahil ay mahahati ito sa 2. Lalo siyang nakatitiyak na may kaugnayan ng aksidente sa gusali sa eksperimento sa kalawakan. Samantala, si Vadim at ang iba pa ay nangongolekta ng data sa magnetic field. Sa pinangyarihan ng aksidente, sinusuri nila ang nasirang gusali sa malapitan, para itong hiniwan ng isang matalim na kutsilyo. Matapos makuha ang data, natuklasan ni Vadim ang mga kakaibang katangian ng magnetic field sa paligid. Eksakto itong kahawig ng spatial rift na nilikha ng kanilang laboratorio. Ito rin ay nagpapatunay sa hinala ni Ana. Ngunit agad silang napaharap sa isang bagong misteryo. Malayo ang lugar na ito sa pabrika ng pabango. Sakali kaya't ang paglitaw ng spatial rift ay hindi sinasadya, at saan na kaya napunta ang mga nawawalang residente. Para malaman ang katotohanan, pinuntahan ni Ana ang apo ng pinuno. Si Elena ay nagpasyang isagawa muli ang ritual ng tribo. Nang handa na ang lahat, nang magsimulang kumanta, bigla na lang nagdilim ang paningin ni Ana. At sa sumunod na sandali, narating na niya ang mahiwagang lugar na iyon. Dahil handa na siya sa pagkakataong ito, mabilis na nakahanap si Ana ng pinuno, at itinanong niya ang mga gumugulo sa kanyang isipan. Ngunit sayang, masyadong limitado ang oras. Isang bahagi lamang ng katotohanan ang nalaman niya nang magising siya. Gusto pa sanang ulitin ni Ana ang ritual, ngunit mariing tinanggihan ni Elena. Masyadong maraming ritual ang magdudulot ng permanenteng pinsala sa utak.
Dahil dito, sumuko na si Ana, ngunit ibinabahagi pa rin niya ang mga impormasyong nakuha kay Vadim. Sabi ng pinuno, ang pagkapunit ng espasyo ay dahil sa kagamitan sa pabrika ng pabango, at ang namamahala sa pabrika ay si Sisiken na nagsasagawa ng isang malaking plano. Ang kilos na ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa espasyo, at kapag nangyari iyon, ang buong mundo ay maapektuhan. Samantala, nalaman ni Sisiken mula sa kanyang katulong na ang eksperimento ni Ana ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mga nilalang. Agad na nagpakita ng pag-aalala ang kanyang mukha. Mayroon akong pinakamahusay na kagamitan at mga siyentipikong mananaliksik. Sa ngayon, metal na bagay lang ang kaya nating ilipat. Hula ni Sisiken, ang susi sa problema ay ang vest. Hindi kami binaygo ni Nakamura at Vadim. Isinilid niya ang isang daga sa isang kaong bakal na gawa sa vest. Pero ngayong ulit, matapos buksan ang switch, hindi nawala ang daga. Nang kunin ito ni Nakita, nakagat siya nito. Agad na nagulat si Vadim. Sinadya niyang patalasin ang ngipin ng daga, di inaasahan. Pagkatapos ng isang eksperimento, may 3 ngipin na ang daga. Sa ganitong anyo, 10 araw na ang nakalipas. Agad na ibinalita ni Vadim kay Ana ang kaong bakal na gawa sa Amerikana. Maaaring mabago ang takbo ng panahon. Hula mo kaya't ang daga sa kahon ay sabay na umiiral sa 2 dimensyon, tulad ng sinag ng liwanag na tumatama sa salamin. Sumalamin at tumagos sa salamin kaya't nakasaad niya na ang siwang na nilikha ng eksperimento ay ang mismong daanan, na nag-uugnay sa 2 magkasabay na espasyo. Nang handa na siyang magpatunay pa, may human tong sasakyan sa harap ng laboratorio. Tahimik na binunot ng lalaking nasa sasakyan ang baril at binaril ang bantay. Tiyak na ang amo iyon ng pabrika ng pabango. Nang sinugo niya ang mga tauhan para magnakaw ng vest na ginagamit ni Professor Vadim sa eksperimento, nakarinig sila ng putok ng baril sa labas. Nahulaan niya na may magnanakaw ng gamit sa eksperimento. Kaya dali-dali niyang iniligpit ang mga gamit at pinatakas si Nakita sa likurang pinto. Ngunit habang tumatakbo, hinarang sila ng mga taong nakasuot ng itim. Nangangambang nagtatago sa dilim, mayabang na kinuha ng lider ang malite ni Vadim. Pagbukas niya, isang fire extinguisher ang laman. Si Vadim pala at ang dalawa ay pain lamang para mailigaw ang atensyon. Ang mahalagang kagamitan sa eksperimento ay inilipat na pala ng guro ng may pagkakataon sa ibang lugar, dahil sa kahihiyan ng lider. Plano niyang barilin ang dalawa nang biglang sumulpot ang isang ilaw. Samantala, kinontrol ni Vadim ang isang lalaking nakasuot ng itim. Nagkagulo ang 2 panig, isang maikling pagtatalo. Pagkatapos, lumabas ang taong nasa likod ni Sisiken. Sinabi niya kay Vadim na ibaba ang armas. Maaari naman daw silang mag-usap ng maayos. Nang matanggap ni Shapashnikov ang balita at dumating. Buti na lang at walang tao sa laboratorio. Bukod sa dugo, walang bangkay na natagpuan. Ibig sabihin, buhay pa si Vadim at Nakita. Malungkot si Ana. Pinaalalahanan niya si Shapashnikov na mag-ingat dahil may nagbabanta sa grupo nila. Ngunit nangyari pa rin ito. Biglang tumunog ang telepono niya. Si Sisiken, ang may-ari ng pabrika, pala ang tumatawag. Sabi niya, nasa kanya na sina Vadim at ang dalawa pa. Kung gusto niya silang iligtas, pumunta siya mag-isa sa pabrika ng pabango. Si Ana naman ay maingat na sa umpisa pa lang. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pakikitungo ng pabrika ay ganoon kadi mahirap hulaan. Ang namamahala sa pangunahing tanggapan ay naghihintay na sa labas. Mainit ang pagtanggap, at mas taus-puso pa ang may-ari na nasa likod ng telon, si Sisiken. Pagdating pa lang niya ay inamin na niya na nagsasaliksik siya sa eksperimento sa kalawakan. Kung papayag si Ana na makinig, maihahayag niya ang lahat ng sikreto. Nang malaman ang magandang balitang ito, hindi napigilan ni Ana na pumasok sa silid-pulong. Nang magsalita si Sisiken, namangha ang lahat. Diretso nilang sinabi na ako at si Shapashnikov ay hindi taga dito. Pareho kaming galing sa ibang parallel universe. Naalala ni Ana na dati, hindi naapektuhan si Shapashnikov ng magnetic field ng vest. Lalo siyang nakumbinsi pagkatapos niyang marinig kay Sisiken ang mga kwento nito tungkol sa mga karanasan niya noong mga nakaraang taon. Ang grupo raw niya ay patuloy na nag-aaral ng teknolohiya ng paglalakbay sa kalawakan, subalit sayang at wala pa ring tunay na pag-unlad. Noong Proyekto Prometheus, maraming taon na ang nakakaraan, ako at si Shapashnikov ay mga tagapag-organisa lamang. Pero ang tunay na inhinyero na namamahala ay si Cherepanov, na namatay. Ang mahiwagang Amerikana ay hindi sinasadyang binuksan niya ang spatial tunnel, habang ang eksperimento ay ibinigay kay Cherepanov mula sa ibang mundo. Kung ikukumpara sa mundo ni Ana,
Ang teknolohiya sa kabilang mundo ay mas advanced, ngunit ang katayuan ng mga tauhan ay halos pareho. Si Shaposhnikov sa Parallel Universe ay isang makapangyarihang investigador din. Isang aksidente sa sasakyan ang kumitil sa kanyang buhay, ng kanyang asawa at mga anak. Sa matinding kalungkutan, naisip ni Shaposhnikov ang proyekto Prometheus. Tahimik siyang naglakbay patungo sa mundo ni Anna. Plano niyang dalhin ang kanyang asawa at mga anak dito sa kanyang parallel universe. Ngunit ang dalawang parallel universe ay sumusunod sa isang mahigpit na batas ng balanse. Ang anumang paggalaw ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa espasyo. Para pigilan si Shaposhnikov na magkagulo, sumunod din si Sisikin sa kalaban sa mundong ito. Ang hindi lang nila inaasahan ay dahil sa pagbagsak ng Unyong Sobyet, ang proyekto Prometheus ay napilitang ihinto, kaya nawalan din sila ng daan pauwi. Sa mga taong ito, palihim na pinag-aaralan ng dalawa ang teknolohiya ng espasyo. Ngunit dahil sa karamdaman sa pag-iisip ni Chief Engineer Cherepanov, lagi namang naantala ang kanilang pag-aaral. Ang Flight 218 ay bunga ng isang nabigong eksperimento. Katulad din nito ang dating pagkalubog sa Lake Baikal at ang kamakailang insidente sa gusali. Iniutos ni Sisikin sa team ni Anna na agad na linawin ang prinsipyo ng eksperimento, para makabalik na siya sa kanyang mundo. May pag-aalinlangan sa mga mata ni Anna. Maliwanag na kalahati lang ang paniniwala niya sa sinabi ni Sisikin. Habang nag-uusap ang dalawa, dinala ng katulong ni Sisikin si Nakita sa silid pang kalusugan para gamutin ang mga sugat dahil sa malakas na pag-atake ng babae. Mabilis na naggulong ang dalawa. Hindi maganda ang eksena. Tutulungan kayong putulin si Nakita na akala'y may biglang pagpapala, ngunit hindi niya alam na ang katulong na ito ay ang asawa pala ni Sisikin. Higit na 60 taon na ang tunay niyang edad, pero si Sisikin ang nagbigay ng isang uri ng stem cell technology mula sa ibang bansa, na siyang dahilan upang mapanatili niya ang kanyang kabataan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya nag-alinlangan na magpakumbaba. Kailangan din niyang sundin ang utos ni Sisikin magpanggap na miyembro ng grupo ni Anna. Habang masaya ang dalawa, dinala ni Sisikin si Anna sa isang laboratorio. Sabi niya, nakagawa na siya ng isang kasunduan kay Shaposhnikov mga ilang araw na ang nakakaraan. Ginamit ni Sisikin ang mga tala ni Cherepanov kapalit ng mga nakaligtas na pasahero ng Flight 218 mga puntong nakakonekta sa kalawakan. Kasabay nito, sa mga tala, mayroong malaking tulong para kay Vadim, at gusto namang samantalahin ni Sisikin ang mga nakaligtas na pasahero, para may larawan muli ang eksena noong nawala ang Flight 218. Pagkatapos, ibinigay ni Sisikin kay Anna ang isang ulat, na naglalaman ng impormasyon ng kanilang mga cell, siya at ng kanyang ina. Nakakagulat na ang resulta ng pagsusuri ng dalawa ay eksaktong magkapareho. Nakadama si Anna ng isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang puso. Parang ang kanyang kapalaran ay kinokontrol ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa silid ng kanyang pahingahan, sa wakas ay nakita ni Anna ang kanyang mga kasamahan na nakakulong. Ang dalawa, kahit medyo hirap, ay mukhang walang dapat ikabahala. Bumalik na ang grupo sa maliit na bayan ng Shaposhnikov, at patuloy pa rin silang naghahanap ng paraan para mailigtas ang mga tao. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling kausap si Sisikin. Kusa nitong pinakawalan si Vadim. Medyo naiinis si Vadim. Gusto mo pa bang patayin tayo ng lalaking iyon? Maging si Shaposhnikov ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ibinigay pa rin niya kay Vadim ang talaan ni Cherepanov. Umaasa siyang mabilis nitong ma-decode ang prinsipyo ng eksperimento. Nalungkot si Anna. Mukhang hindi nga nagsisinungaling si Sisikin. Samantala, tila may napansin din si Shaposhnikov na kakaiba. Siya ang unang nag-aya kay Sisikin na magkita. Silang dalawa ay dating magkaibigan at magkatrabaho, ngunit iba na ang pakikitungo nila sa isa't isa ngayon. Magkaiba na sila ng husto. Matagal nang naninirahan si Shaposhnikov sa mundong ito, mga ilang dekada na. Unti-unti na rin siyang nasanay sa buhay ngayon. Pakiramdam niya, ganito na lang. Ang unti-unting pagtanda ay isang magandang bagay din. Mas maganda pa sana kung may asawa at mga anak siya sa tabi. Ngunit ibang-iba naman ang pananaw ni Sisikin. Para lang makamit ang kanyang mithiin, kahit pa masira ang mundo, ayos lang sa kanya. Pinayuhan siya ni Shaposhnikov na iwanan ang kanyang mga labis na iniisip, ngunit ang resulta ay pareho pa rin sa mga nakaraang pagtatangka. Nabigo pa rin siya. Samantala, nadama rin ni Anna ang paparating na unos. Nagpasya siyang ilipat ang kanyang koponan sa ibang lugar, upang magpatuloy sa pag-aaral, ngunit habang naghahanda na silang mag-impake at tumakas, biglang pinalibutan ng napakaraming sundalo ang maliit na bayan. Ginamit nila ang pagsiklab ng trangkaso bilang dahilan para sa sapilitang
kontrol sa buong lugar. Hindi inaasahan na gagamitin ni Sisiken ang kanyang koneksyon sa militar. Tuluyan nang naputol ang daan pabalik ni Ana. Siya at ang mga kasamahan niya ay pansamantalang nanatili na lamang sa hotel. Para maiwasan ang ginaw ng gabing iyon, kusang pumunta si Shapashnikov sa pintuan. Nahulaan niya na marami nang nalalaman si Ana. Nais niyang makipag-usap ng prangka sa kanyang kausap. Inamin niya ang katotohanan ng mga sinabi ni Sisiken. Gusto ko talagang gamitin ang teknik na ito para makasama ang aking asawa at mga anak sa ibang universo. Kasabay nito ang pagbabalik. Subalit, lubos na ikinagulat ni Ana ang mga sumunod na sinabi ni Shapashnikov. Ang taong unang tumutol sa proyekto Prometheus ay hindi si Sisiken, kundi si Shapashnikov mismo noong unang eksperimento sa kalawakan. Punit nila ang kalawakan, na naging dahilan ng pagbangga ng dalawang tren. Daan-daang katao ang namatay pagkatapos, at iminungkahi ni Shapashnikov na ihinto na ang eksperimento. Ngunit nagpumilit si Sisiken na ipagpatuloy ito, na sinasabing mababago nito ang kapalaran ng bansa. Sa huli, nakuha ni Sisiken ang suporta ng komite ni Shapashnikov. Wala siyang nagawa kundi sumuko na lamang sa pagpupumilit ni Sisiken. Hindi dahil sa bansa, kundi dahil sa isang lihim na balak. Nang subukang mag-imbestiga si Shapashnikov, kakaiba ang pagkakatanggal niya sa proyekto. Hindi na siya nakakuha pa ng anumang impormasyon. Anong eksperimento na naman ito? Ito rin ang dahilan kung bakit siya nagpunta, para imbestigahan ni Ana ang pagbagsak ng eroplano. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Shapashnikov, sa wakas ay naunawaan na ni Ana ang lahat. Pero nanatili pa rin ang pag-aalinlangan niya. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa, isang grupo ng mga misteryosong tao ang biglang sumugod sa hotel. Nang marinig ang putok ng baril, mabilis na kumilos si Shapashnikov at sinubukang ilayo si Ana. Ngunit nakatagpo nila ang isang mamamatay taong nag-aabang sa pasilyo. Nagpalitan sila ng matinding putok. Nasugatan si Shapashnikov. Susugurin na sana ni mamamatay tao si Ana, pero pinigilan siya ng kanyang kasamahan. Natapos na nila ang kanilang misyon. Hindi na kailangang magdulot pa ng karagdagang gulo. Umalis na ang mga mamamatay tao. Si Shapashnikov ay nakahiga sa lupa, naghihingalo. Bago siya mamatay, may kakaibang sinabi siya kay Ana. Wala na tayong magagawa pa. Ang pagkamatay ng isang mataas na opisyal ay dapat magdulot ng malaking kaguluhan. Ngunit ang mga pulis ay tila walang pakialam. Kaya naman, kitang-kita ang malaking impluwensya ni Sisiken. Ang mas nakakabahala kay Ana ay ang physicist na si Vadim. Dinakip din pala siya ng grupong yun ng mga mamamatay tao. Maghahanda ka na ulit para kausapin si Sisiken. Pero mas malamig ang pakikitungo niya sa'yo ngayong pagkikita ninyo. Ang dahilan ay simple lang. Ang mga pinakamahalagang tao sa team ni Ana, ang mga experimental equipment at si Vadim ay nasa kamay na ngayon ni Sisiken. Siyempre, hindi na niya kailangan umasa sa iba. Sabi ni Ana, hindi madaling mapaamo si Vadim. At saka kaya mo ring ilantad ang mga malulupit na pamamaraan ng eksperimento ni Sisiken para manakit ng tao. Galit na sinuntok ng lalaki ang mesa. Pinaalalahanan si Ana kung paano siya nakarating sa puntong ito. Resulta na ito ng sakripisyo niya. Nang maunawaan ni Nakita ang sitwasyon, dali-dali niyang hinayla si Ana para tumakas. Habang pauwi, nagmungkahi si Nakita kung dapat nilang ilantad ang mga masasamang ginawa ni Sisiken online. Nalulungkot na umiling si Ana. Nauna na niyang narinig kay Shapashnikov na ang anak ng ministro ng depensa ay may leukemia. Ginamit ni Sisiken ang pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo, pero para gamutin ang kalaban. Ngayon, 2 taong malapit na sa isa't isa, hanggang sa punto na kaya nilang magsuot ng iisang pantalon. Kahit kanino pa sila magulat ay walang silbi. Samantala, si Sisiken ay nasa harapan na ni Vadim na nakakulong. Aniya, mayroon silang pinaka-modernong kagamitan dito. Umaasa siyang matutulungan siya ni Vadim na ipagpatuloy ang eksperimento sa kalawakan. Kung magtatagumpay ang pananaliksik na ito, ang isang siyentipiko na tulad niya ay magiging sapat na upang maitala sa kasaysayan. Sa kasaysayan ng pisika, ang huling pahayag na ito ay lubos na nakapagpaniwala kay Vadim. Sa sumunod na sandali, sumama siya kay Sisiken patungo sa underground laboratory. Matapos suriin ang mga datos, agad niyang itinuro ang dahilan para hindi magtagumpay ang kalaban gamit ang isang napakalaking aparato na gustong magsagawa ng paglalakbay sa kalawakan na may target na destinasyon. Ang kailangang enerhiya ay dapat na antas nuclear. Ang ekspresyon ni Sisiken ay nanatiling hindi nagbabago, na nagpapahiwatig na kaya niyang matugunan ang lahat ng kahilingan ni Vadim. Ngunit sa kanyang kalooban ay parang may piyesta. Ang baliw na plano ay sa wakas maisa sa katuparan na.
Ano kaya ang kanyang pinaplano? Ang kanyang kilos ay magdudulot ng mga kapahamakan. Ano pa ang magagawa niya para sa mundong ito, Ana, kahit nawala na ang mga gamit sa laboratorio at si Professor Vodem? Ngunit hindi pa rin niya binitiwan ang kanyang determinasyon na harapin si Fisky. Dahil ang mga pasahero sa eroplano ay posibleng buhay pa. Ang pagliligtas sa kanila ang hangarin ng pinuno ng tribo. At ang pinakamaliit na obligasyon ni Ana bilang isang reporter. Naisip niya ang isang mahalagang bagay ang asawa at katulong ni Sisiken. Mayroon sinakita ng isang mabilisang relasyon sa kanya, kaya alam niya ang ilang sikreto. Ang asawa ni Eva sa mundong ito ay matagal nang patay. Siya at si Sisiken ay galing sa ibang mundo. Isang pakikipagsosyo lang pala. Ang kalaban ang nagbibigay ng teknolohiya para sa pagpapanatili ng kabataan. Si Eva naman ang tumutulong sa kanya sa mga bagay na mahirap lutasin. Hindi may kukumpara. Kaya alam niya ang maraming sikretong hindi alam ng iba. Lumalabas na may tinatago pa pala ang pagkawala ng Flight 218. Ibang usapan na noon. Gusto ni Shapashnikov na dalhin ang kanyang pamilya sa parallel universe. Ginamit ng pinuno ng tribo ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para mahulaan ang balak na ito, kaya siya mismo ang nagsakay sa eroplano. Balak niya sanang pigilan ang sakunang ito, pero sobra niyang tinaasan ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang kakayahan. Kahit na dahil sa kakaibang lakas ng kanyang katawan ay naiwasan niyang mahawa. Malubha pa rin ang pinsala sa kanyang katawan. Buong araw siyang nakahiga sa kama at hindi makalabas. Kaya naman, kinailangan niyang ipagkatiwala kay Ana ang misyon na iligtas ang mga tao. Nang marinig iyon ni Ana, mas lalong bumigat ang kanyang nararamdaman. Sinikap niyang hikayatin si Eva na sumama sa kanila, dahil kung hahayaan nilang magpatuloy si Sisiken sa kanyang eksperimento sa kalawakan, mas maraming inosente ang mapapahamak, kahit magtagumpay siya at makabalik sa mundo niya. Si Eva ay tiyak na hindi makakasunod dahil sa pagkawala ng teknolohiya ng stem cell. Mababawi rin niya ang kanyang pagiging matanda at pangit. Ang ilang mga salitang ito ay matagumpay na nakumbinsi si Eva. Sa sumunod na sandali ay pinapasok niya sina Ana at ang dalawa pa sa pabrika ng pabango. Sa kapangyarihan ng pera, nasuhulan ni Eva ang namamahala sa pabrika. Matagumpay na nailigtas ang mga nakaligtas na bihag. Di nagtagal, si Vodem ay palihim ding inilabas ni Eva. Ang pagpayag niyang tulungan si Sisiken noon ay panloloko lang pala para patagilan ng eksperimento. Ang layunin ni Ana sa pagpunta rito ay ang paglayo nila sa kapahamakan. May mga sasakyan na nakaabang na sa labas ng pabrika. Ang hinihintay na lang ay ang pagdating nila sa paliparan para makalayo na sila sa impluwensya ni Sisiken. Pero pagsakay pa lang nila sa eroplano ay hinabol na sila ng mga tauhan ni Sisiken. Nagtanto si Eva na nabuko na sila kaya naman nagpas siyang humarap na siya. Kaharap ang kanyang asawa mula sa ibang mundo, na natiling kalmado ang mukha ni Sisiken. Dinukot ang baril at pinaputukan na parang walang kinalaman sa nangyari. Buti na lang at nakalipad ang pribadong eroplano na sinakyan ni Ana, at ng iba pa. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating sila sa isang mansyon sa labas ng Moscow. Ito rin ang ligtas na bahay na inihanda ni Eva. Nag-usap-usap sila kung paano mabubunyag ang mga krimen ni Sisiken. Pero malakas ang koneksyon nito sa makapangyarihang ministro ng tanggulan. Samantalang ang grupo naman ni Ana ay pawang mga karaniwang mamamayan lamang. Walang kapangyarihan, walang posisyon. Pagkatapos, si Vodem ay nagsiwalat ng isang nakakagulat na impormasyon. Ang proyekto sa pananaliksik ni Sisiken ay hindi kailanman nagtagumpay. Ang problema ay hindi sa eksperimento kundi sa maliit na vest na iniwan ni Cherepanov. Naka-install dito ang isang energy controller. Kayang tukuyin ng eksakto ang spatial coordinates at ang intersection point ng oras. Pag-alis niya sa laboratorio, inilagay ni Vodem ang energy controller na nasa vest sa particle accelerator. Ang supersized particle, ngayon ay kailangan na lamang ng sapat na enerhiya para may kilos. Tiyak na magtatagumpay ang eksperimento nila, bukod pa kay Vodem. Habang pinag-aaralan ng mga natitirang tala ni Cherepanov, hinala niya na ang kamalayan ng mga pasahero sa Flight 218 ay natigil sa espasyong bitak dahil ang kanilang mga katawan ay napunta sa ibang mundo, na sinakop ng likas na kamalayan doon. Kung ilulunsad ni Sisiken ang malakas na eksperimentong kagamitan, ang bitak ay posibleng magulong masira, dahil sa pag-alog ng espasyo. Ang 200 pasahero sa loob ay tuluyang maglalaho. May posibilidad pang ang maapektuhan ang katatagan ng espasyo ng dalawang mundo. Pagkarinig ni Ana nito, agad siyang nagpasya na kahit anong mangyari ay pipigilan niya ang eksperimento sa kalawakan ni Sisiken, pero kakaunti lang sila,
Kaya paano niya kaya iyon magagawa? Naisip ni Ana ang mahiwagang ritual ng pinuno. Maaaring makatulong iyon para makapasok ang kanyang kamalayan sa mga siwang ng panahon at espasyo. Magagamit niya iyon bilang transit point para bumalik sa nakaraan. Kailangan lang niyang kumbinsihin ang punong inhinyero na itigil ang eksperimento. At mawawala na ang lahat ng mga problema sa hinaharap. Pero medyo nag-aalala pa rin si Vadim, sa teorya. Ang pagbabalik sa nakaraan ay maaaring magbago ng kinabukasan. Ngunit mayroon ding ibang paraan ng pagsasabi. Yun ay ang tadhana ay hindi mababago. Ang pag-unlad ng mga pangyayari ay puno ng mga kawalan ng katiyakan. Ang bawat posibilidad ay lilikha ng isang bagong parallel universe. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay naging masama na. Sa puntong hindi na ito masasagip, hindi na magagamit ang mga siyentipikong pamamaraan para maibalik ito. Marahil ang ritual ng pinuno ay maaaring gumawa ng himala. Tunay nga, ang sukdulan ng agham ay ang teolohiya pa rin. Matapos magpasya, agad na inayos ni Ana ang lahat para sa ritual ng tribo. Habang unti-unting sumisidhi ang mahiwagang apoy, naramdaman niyang nagiging malabo na ang kanyang kamalayan. At sa sumunod na sandali, nasa loob na siya ng isang bitak sa espasyo. Sa patnubay ng matandang pinuno, nagtagumpay si Ana. Naipadala siya sa araw bago ang pagbagsak ng eroplano. Maraming pamilyar na mga mukha ang sumalubong sa kanya. Kabilang na ang matandang pinuno at si Cherepanov, kasama ang 5 nakaligtas. Ngunit nang silipin ni Ana sa salamin ang kanyang itsura, inihayag ng refleksyon ang anyo ng ina. Noon niya lang naalala na siya pala ay isang malay lamang na naglalakbay. Kaya pala nasa listahan ng mga pasahero ang pangalan ng kanyang ina. Nang malaman niya na isa rin pala ito sa mga nakaligtas sa eroplano na bumagsak, handa na sanang sumakay si Ana sa eroplano. Sandaling lumitaw ang anino ni Shapashnikov. Si Vadim at ang iba pa sa totoong mundo ay abala rin. Matapos ang investigasyon, nalaman nilang nagtitipon si Sisikin ng particle accelerator, mga particles sa basement ng isang nuclear power plant. Tiyak na gusto ng kalaban na simulan ulit ang eksperimento. Dito, naisip ni Vadim ang isang plano na gagamit ng prinsipyo ng atomic confrontation para maalis ang enerhiya na nilikha ng device. Para mas simple, gagamitin nila ang isang nuclear explosion para kontrahin ang nuclear explosion. Si Vadim at ang dalawa pa ay nagpanggap na mga empleyado, at matagumpay na nakapasok sa nuclear power plant. Maya-maya lang, naayos na niya ang data sa reactor ng nuclear. Ngayon, kailangan na lang nilang hintayin si Sisikin sa kabila para simulan ang device. Agad na ilulunsad ni Vadim ang pag-atake ng atomiko. Ang tanging kinakatakutan ko lang ay kung sakaling maging matagumpay ang plano. Malamang na maipit si Ana sa nakaraan. Hindi na siya makakabalik, pati na ang Flight 218 sa parallel universe. Matagumpay nang nakaalis ang eroplano, hindi na makapaghintay si Ana. Dapat siyang pumunta kay Cherepanov at kausapin ito ng personal. Ang paggawa nito ay magdudulot ng kaguluhan sa takbo ng panahon. Hindi nito haantong sa sabay-sabay na pagbagsak ng 2 parallel universe. Para mas maging kapani-paniwala, isinaysay niya ang lahat ng detalye ng kanyang gagawin. Ngunit hindi pinakinggan ni Cherepanov ang payo at pumasok sa banyo dala ang malita. Habang handa nang mangumbinsi ulit si Ana, biglang may isang lalaking lumapit. Sabi nito, may gustong makipagkita kay Ana. Naku-curious, nagtungo siya sa first class. At sa sumunod na sandali, nakita niya ang dati niyang kakilala, si Shapashnikov. Ngunit ang mas nakapagpagtataka ay ang sumunod pang pangyayari. Hindi na natin mababago pa ang anumang bagay, Ana. Naalala ni Ana ang isang pangyayari noon sa hotel. Pareho rin ang sinabi ni Shapashnikov bago siya mamatay. Parang galing din sa hinaharap ang lalaking nasa harapan ko. Sabi ni Shapashnikov, bawat pagpipilian sa nakaraan ay lumilikha ng isang parallel universe. Maraming Ana ang bumalik sa eroplano na ito, mula sa iba't ibang parallel universe, lahat ay gustong pumihil. Gumawa si Cherepanov ng eksperimento, pero lahat ng iyon ay nabigo. Nakatadhana na mapunta sa ibang mundo ang Flight 218 na ito. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mental breakdown ang nanay ni Ana ay dahil paulit-ulit siyang nasasaktan ng kamalayan ni Ana. Pero hindi lubos na mapaniwalaan ni Ana ang sinabi ni Shapashnikov. Tiyak na may iba pang dahilan ang paglitaw niya. Samantala, si Cherepanov, na nasa banyo, ay sinuot na ang mahiwagang vest. Nang makitang malapit na ang oras, tahimik niyang sinimulan ang pagpapatakbo ng kagamitan. Sa sumunod na sandali, napansin ng piloto na may kakaiba sa eroplano. Nagdarasal din ang pinuno, sinusubukang pigilan ito. Naramdaman ng pagyanig, biglang naalala ni Ana ang kanyang naimbestigahan noon. Wala si Shapashnikov sa listahan ng mga pasahero.
Ibig sabihin, ang lalaking nasa harapan niya ay isang ilusyon na bunga ng imahinasyon. Sinubukan niyang iwagayway ang kamay. Si Shaposhnikov at ang kanyang mga tauhan ay biglang nawala na parang bula. Sa totoong mundo, sa wakas ay naghintay si Vadim hanggang sa simula ni Sisikin ang eksperimento. Ngunit nang handa na siyang gawin ng atomic confrontation, dumating si Sisikin kasama ang kanyang mga tauhan. Alam ng matandang Zorro na pamilyar si Vadim sa kagamitan kaya pinilit siya nitong tapusin ang mga susunod na eksperimento. Sinamantala ni Vadim ang pagkakataon para mapalakas ang kapangyarihan, gamit ang labis na enerhiya na nagdudulot ng pagkahilo sa kanyang mga tauhan. Nakakalungkot. Hindi pa rin niya napigilan ang pag-activate ng spatial device. Mukhang matagal na ni Sisikin hinihintay ang sandaling ito. Sumulyap siya sa bumubuo na spatial tunnel sa harap niya. Alam niyang panahong bumalik na siya sa kanyang mundo. Samantalang si Anna, nasa eroplano, ay napagtanto niyang hindi pa rin niya kayang pigilan ang pagbuo ng spatial rift na kanyang nasaksihan sa pamamagitan ng anak ni Shaposhnikov. Sinisikap niyang hikayatin ang kalaban na bitawan ang pagka-obsessive. Kahit na magtagumpay man siya, hindi na niya mabubuhay muli ang kanyang namatay na asawa at mga anak. Ngunit ang pagka-obsessive ni Shaposhnikov ay nakakatakot na kalakasan. Matatag siyang nagnanais na sundan ang landas hanggang sa huli habang lumalakas ang liwanag sa paligid. Bigla na lang nawala ang buong eroplano sa isang spatial rift. Sayang, hindi pa rin nagawa ni Anna na baguhin ang nakaraan. Pero sa ibang parallel universe, matagumpay na nakalapag ang Flight 218. Sa wakas, nagsama-sama na sina Shaposhnikov at ang kanyang pamilya. Lahat ng pasahero ay bumalik sa kanilang dating buhay. At si Anna, kahit hindi siya sumakay ng eroplano, ay mayroon ding masaya at kumpletong pamilya. Hindi lang nagkasakit ang kanyang ina sa pag-iisip, mahal na mahal pa niya ang kanyang ama. At sina Vadim at Nikita, pareho silang may kanya-kanyang buhay at walang koneksyon sa isa't isa. Hanggang sa isang araw na sabay silang dinala ng iba sa isang silid pulong. Lihim na inilabas ni Shaposhnikov ang isang ulat na nangangako ng malalaking bayad. Inaanyayahan ang 3 tao na sumali sa isang proyekto ng Prometheus na may layuning pag-aralan ang mga supernatural na puwersa. Mukhang isang bagong ikot ng eksperimento sa kalawakan ang magsisimula na naman. Ilang dekada lang naman ang pagkakaiba ng panahon. Iyan ang kabuuan ng nilalaman ng proyekto Prometheus. Dapat sabihin na ang pelikulang ito ay may napakalaking simula. Ang huli na lamang ay medyo mahirap tanggapin. Ang buong pelikula ay umiikot sa isang prinsipyo. Ang nakaraan at ang kinabukasan ay hindi magbabago dahil sa anumang panlabas na puwersa. Kahit gumamit pa si Shaposhnikov ng pambihirang paraan para makasama ang kanyang pamilya, tiyak na magtatapos pa rin ito sa trahedya. Nakakaawa siya ang unang nagbigay ng batas. Ang kinabukasan ay hindi nagbabago pero siya mismo ay nalulunod dito nang hindi namamalayan. At hanggang dito na lang po tayo ngayon. Kung may iba pa kayong opinyon, maaari nyo pong iwan sa comment section. Usapan, hanggang sa susunod na video.